Tinapon si Amara sa gitna ng malakas na bagyo. Walang dala kundi ang suot niyang manipis na duster, habang sa loob ng mansyon ay nagtatawanan ang kanyang asawa at ang pamilya nito habang pinaghahati-hatian ang kanyang mga naiwang gamit. Wala siyang halaga para sa mga halimaw na umangkin sa kanyang pagkatao. Ngunit ang gabing iyon ng kamatayan ang naging simula ng kanyang muling pagkabuhay nang matagpuan siya ng isang bilyonaryo na matagal nang naghahanap sa kanyang nawawalang tagapagmana. Paano babalik ang isang basang sisiw upang sunugin ang imperyo ng mga taong nagwasak sa kanya? Wala kang kwenta. Kung hindi dahil sa pamilya ko, nabubulok ka pa rin sana sa ampunan. Isa ka lang palamuti rito, Amara. Palamuting walang pakinabang. Hindi na nagulat si Amara sa mga salitang dumurog sa kanyang pagkatao. Nakatayo siya sa harap ng plansahan, ang kanyang mga kamay na magaspang at puno ng maliliit na peklat ay maingat na nagpapadaos-dos ng mainit na bakal sa ibabaw ng paboritong sando na seda ni Joaquin. Tinitiyak niyang walang ni isang gusot na matitira, isang tahimik na pagpapakita ng pagmamahal na lubos na sumasalungat sa matatalim na salitang kabibitaw lamang ng kanyang asawa. Ang init na nagmumula sa plansa ay tumatama sa kanyang namumutlang mukha, ngunit ang lamig sa loob ng kanyang dibdib ay tila nagyayelo. Nilunok niya ang mapait na bikig sa kanyang lalamunan. Naninikip ang kanyang dibdib hanggang sa halos hindi siya makahinga, ngunit pinigilan niyang tumulo ang kanyang mga luha. Alam niyang ang pag-iyak niya ay lalo lamang magpapasiklab sa pandidiri ni Joaquin. Isang pelus na kahon ng alahas ang marahas na ibinato at gumulong sa makintab na sahig na gawa sa kahoy. Huminto ito malapit sa nakapaang mga paa ni Amara. Pumasok si Doña Carmen na may mukhang nakangiwi sa pandidiri at puot. Magnanakaw. Malandi na nga. Magnanakaw pa. Binigyan ka na namin ng bubong. Pinakain ka namin. Pero ninanakawan mo pa kami para ibigay sa lalaking tinatago mo. Ang mga matang nanlilisik ng matanda ay tumagos sa kaluluwa ng dalaga na tila mga patalim. Binitawan ni Amara ang plansa. Lumuhod siya. Ang malamig na sahig ay tila yelo na dumikit sa kanyang balat. Iniunat niya ang kanyang nanginginig na mga kamay, marahang hinawakan ang laylayan ng pantalon ni Joaquin. Joaquin, please, maniwala ka sa akin. Wala akong kinukuhang kahit ano. Asawa mo ako. Kilala mo ako. Ngunit tiningnan lamang siya nito mula sa itaas. Walang kaawa-awa. Puno ng pandidiri. Don't touch me. Kadiri ka. Umalis ka na rito bago pa ako makagawa ng masama sa'yo. Marahas na hinila ni Joaquin ang kanyang binti, dahilan upang mawalan ng balanse si Amara at bumagsak ang kanyang mahinang katawan sa matigas na kahoy. Hinawakan ni Joaquin ang kanyang braso na may isang mahigpit at malamig na hawak na tila kumukurot hanggang sa kanyang mga buto. Kinaladkad siya nito palabas. May sakit si Amara. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa lagnat. Hinila siya nito pababa ng malaking hagdanan, dumaan sa marangyang sala at palabas sa mabibigat na pintuang gawa sa matigas na kahoy. Sa labas, isang malakas na bagyo ang nananalasa. Ang ulan ay bumabagsak na tila mga yelong karayom, pilit na ibinabaluktot ang mga puno sa bakuran. Itinulak siya ni Joaquin palabas sa walang awang gabi. Ibinato nito ang isang maliit at murang bag na naglalaman ng kanyang kakaunting lumang damit sa basang semento. Wala itong iniwang salita, kundi ang pagtalikod na nagpapatunay ng kanyang tuluyang pagkasuklam sa babaeng minsang inialay ang buong buhay para sa kanya. Mula sa dilim ng mansyon, tahimik na nakatingin ang mga katulong at hardinero. May mga nagbubulungan, may mga umiiwas ng tingin dahil sa awa, ngunit walang sino man ang nangahas na lumapit. Habang ang mabibigat na gate na bakal ay unti-unting sumasara, isang payat at hukubang figura ang mabilis na tumakbo sa gitna ng buhos ng ulan. Si Tita Flor, ang matandang tagapagluto. Habang umaagos ang mga luha sa kanyang kulubot na mukha, isinuot niya ang isang lumang coat na gawa sa lana
sa nanginginig na mga balikat ni Amara. Sa isang mabilis na paggalaw, isiniksik ng matanda ang isang lukot na perang papel sa malamig na palad ng dalaga. Ang kanyang mga mata ay nagpapahiwatig ng libu-libong paghingi ng tawad bago siya napilitang bumalik sa loob upang hindi maparusahan. Tuluyang sumara ang gate at ikinulong si Amara sa labas ng tanging mundong nakilala niya. Nakatayo si Amara na mag-isa sa ilalim ng nagngangalit na kalangitan. Ang nagyeyelong ulan ay tumagos sa kanyang manipis na damit at dumikit ito sa kanyang butot balat na katawan. Mahigpit niyang niyakap ang coat ni Tita Flor. Ibinaon ang kanyang mukha sa basang tela upang itago ang kanyang panginginig. Kinagat niya ang kanyang ibabang labi hanggang sa malalasahan niya ang mapaklang dugo. Tumatangging hayaan ang mansyon na makita siyang tuluyang nawasak. Dahan-dahan, binuksan niya ang kanyang nakakuyom na kamao. Ang kanyang nanginginig na mga daliri ay marahang hinaplos ang mga malalalim na tupi sa lukot na pera na ibinigay ni Tita Flor. Isang napakaliit na halaga, ngunit sa lawak at lamig ng gabing ito, iyon lamang ang tanging init na mayroon siya. Ito ay isang patunay na may natitira pang kabutihan sa mundo, kahit na ang kanyang sariling asawa ay pinili siyang itapon na parang basura. Naglakad siya ng walang paroroonan sa bahaing kalsada. Ang kanyang paningin ay lumalabo dahil sa halu-halong lagnat, ulan, at walang katapusang sakit sa kanyang dibdib. Tila tingga ang bigat ng kanyang mga binti, ang kanyang kaluluwa ay tuluyang nadurog sa bigat ng kawalan ng katarungan. Mula sa kawalan, ang madilim na kalsada ay biglang hiniwa ng dalawang nakakapasong ilaw na nagmumula sa isang malaking sasakyan na mabilis na sumusugod patungo sa kanyang direksyon. Tumigil siya sa paglalakad habang ang makina ng sasakyan ay nagpapayanig sa basang kalsada. Ang malakas na liwanag ay bumalot sa kanyang paningin. Binubura ang mga anino ng mansyon. Binubura ang kanyang sakit. Isang tanong ang nanatili sa kanyang isipan. Ito na ba ang katapusan ng kanyang pagdurusa? O simula pa lamang ng kanyang tunay na bangungot? Ang nakakapasong liwanag ay pilit na pinupunit ang madilim na gabi. Ang nakakapasong liwanag ay pilit na pinupunit ang madilim na gabi. Sa huling sandali, ang malaking sasakyan ay marahas na lumiko. Ang mga gulong nito ay kumiskis sa basang aspalto at nagtapon ng malamig na putik sa nanginginig na katawan ni Amara. Tumilapon siya sa gilid ng kalsada, ang kanyang mga palad ay nagasgas sa magaspang na semento. Nakahiga siya roon habang ang malakas na ulan ay patuloy na bumabagsak sa kanyang namumutlang mukha. Ang kanyang dibdib ay mabilis na umaangat at bumabagsak sa matinding takot at panginginig. Sa mga sandaling iyon ng kamatayan, umaling-aungaw sa kanyang isipan ang malulupit na salita ni Joaquin at ang halakhak ng kanyang biyenan. Naisip niyang napakadali na lamang sumuko, ang ipikit ang kanyang mga mata at magpatangay sa lamig upang matapos na ang lahat ng sakit. Ngunit isang mainit na luha ang tumulo mula sa kanyang mga mata. Humalo sa luhang galing sa langit. Hindi siya mamamatay ng ganito kaawa-awa. Humugot siya ng malalim na hininga. Mahigpit na ikinuyom ang mga palad na nakabalot sa lumang coat ni Tita Flor at buong tapang na itinayo ang kanyang nanginginig na mga binti. Kinabukasan, ang nagngangalit na bagyo ay nag-iwan ng isang maputla at napakalamig na umaga. Naglakad si Amara ng walang tiyak na paroroonan. Ang kanyang mga damit ay nanlalagkit sa natuyong pawis at ulan. Ang kanyang tiyan ay humahapdi sa matinding gutom na tila sinusunog ang kanyang mga bituka. Sinubukan niyang maghanap ng trabaho sa maliliit na karinderya at mga tindahan upang makatawid sa gutom. Ngunit sa tuwing makikita ang kanyang kaawa-awang ayos at malalaman na wala siyang dalang anumang pagkakakilanlan dahil lahat ng kanyang mga dokumento ay sadyang itinago ni Joaquin upang ikulong siya sa mansyon. Siya ay itinataboy na parang isang asong gala. "Sorry miss, wala kang ID, tsaka ang dumi ng itsura mo."
Baka matakot ang mga customer namin. Wika ng isang may-ari ng kainan habang pinandidirihan siyang tiningnan mula ulo hanggang paa. Nilunok ni Amara ang pait ng pagkapahiya. Yumuko siya, kinagat ang kanyang labi upang pigilan ang paghikbi at tahimik na nagpatuloy sa paglalakad habang ang kanyang mga paa ay namamanhid na sa labis na pagod. Pagsapit ng hapon, dinala siya ng kanyang mga sugatang paa sa likurang bahagi ng St. Jude Medical Center. Nakita niya ang isang karatula na naghahanap ng mga tagalinis para sa panggabing shift. Gamit ang huling patak ng kanyang lakas at pag-asa, lumapit siya at nakiusap sa supervisor ng ahensya. "Please ma'am, kahit tagalinis lang po ng banyo sa gabi, tatanggapin ko. Wala po talaga akong pupuntahan at kailangan ko po ng trabaho. Masipag po ako. Pangako." Pagmamakaawa ni Amara. Ang kanyang mga mata ay nag-uumapaw sa namumuong luha na nagpapahiwatig ng matinding desperasyon ng isang taong nasa bingit na ng kawalan. Marahil ay nakita ng supervisor ang matinding sakit at katapatan sa mga mata ng dalaga. Kaya't sa kabila ng pag-aalinlangan, binigyan siya nito ng pagkakataon at inabutan ng isang maluwang na asul na uniforme. Kinagabihan, binalot ng tahimik na lamig ang buong ospital. Maingat na nagpupunas ng sahig si Amara, sinisiguro na walang makikitang dumi sa kanyang dinadaanan. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang lakas sa pagkayod. Umiiwas siya sa mga matitingkad na ilaw ng labi at sa mga taong mayayamang nagdaraan. Ang bawat figura na nakasuot ng mamahaling damit, ang bawat matalim na tingin, ay nagpapaalala sa kanya ng mga taong dumurog sa kanyang pagkatao sa loob ng mansyon ng mga Montemayor. Nang sumapit ang kanyang maikling oras ng pahinga, umupo siya sa isang madilim na sulok ng hagdanan kung saan walang makakakita sa kanya. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang malamig at matigas na pandesal na nabili niya gamit ang lukot na pera ni Tita Flor. Kumagat siya ng maliit. Dahan-dahang nanginuya ang tinapay na tila walang lasa. Ngunit habang nilulunok niya ito, isang malungkot, ngunit payapang nangiti ang namuo sa kanyang mga namumutlang labi. Ito ang pinakamasarap na pagkain na natikman niya dahil ito ang unang pagkakataon na kumain siya gamit ang sariling lakas. Hindi ito nagmula sa awa at lalong hindi ito mga tirang pagkain na ipinapakain sa kanya kasabay ng mga pang-iinsulto sa mansyon. Sa unang pagkakataon, pakiramdam niya ay isa siyang tunay na tao. Ibinigay sa kanya ang tungkulin na linisin ang pasilyo ng VIP wing, ang mga mararangyang pader at makintab na sahig sa bahaging ito ng ospital ay nagpapabigat sa kanyang dibdib. Ibinabalik ang nakakasakal na pakiramdam ng pagiging isang walang kwentang alipin sa isang palasyong puno ng kasinungalingan. Habang tahimik siyang nagpupunas, napansin niya ang pintuan ng VIP room 1. Ang kwartong ito ay palaging sarado. Binabantayan ng isang kakaibang katahimikan at tanging ang head nurse lamang ang may karapatang pumasok doon. Anong lihim kaya ang itinatago sa likod ng makapal na pintuang yon? Bakit tila napakahalaga ng taong naroon upang ilayo sa mata ng mundo? Bago pa man niya mapag-isipan yon ng malalim, ang katahimikan ng pasilyo ay biglang pinunit ng isang mabigat at hirap na paghinga na nagmumula sa isang madilim na bahagi ng koridor. Nag-angat ng tingin si Amara. Nakita niya ang isang matandang lalaki na nakahawak ng napakahigpit sa kanyang dibdib. Ang mukha ay namimilipit sa matinding sakit na tila pinipiga ang kanyang puso. Ang katawan nito ay unti-unting nawalan ng lakas, dumausdos sa pader hanggang sa bumagsak sa malamig na sahig. Nanigas si Amara sa kanyang kinatatayuan, mabilis na nanlamig ang kanyang mga kamay. Ang trauma sa kanyang isipan ay sumisigaw na tumakbo siya papalayo, na huwag makialam sa buhay ng mga makapangyarihang tao upang hindi siya muling mapagbintangan at masaktan. Ngunit ang kanyang pusong likas na mabuti ay nakakaramdam ng matinding awa sa nakitang paghihirap ng matanda.
Tatalikod ba siya upang protektahan ang kanyang sariling kaligtasan sa dilim o hahakbang siya patungo sa liwanag upang isalba ang buhay ng isang estranghero na maaaring magdala sa kanya sa panibagong kapahamakan? Nilamon ng takot ang isipan ni Amara nang makita ang paghihirap ng matanda, ngunit ang kaba sa kanyang dibdib ay mabilis na napalitan ng isang wagas na pag-aalala. Isinantabi niya ang lahat ng banta ng posibleng pagkawala ng kanyang trabaho. Mabilis niyang binitawan ang hawak na pamunas at patakbong lumuhod sa tabi ng estranghero. Ang mukha ng lalaki ay kasing putla ng lumang papel at ang malamig na pawis ay mabilis na namumuo sa kanyang mga kunot sa noo habang mahigpit na nakakuyom ang kanyang mga kamay sa kanyang tiyan. Ang bawat pag-angat ng kanyang dibdib ay nagpapakita ng matinding pakikipaglaban sa sakit. Inilapit ni Amara ang kanyang sarili. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng isang malambing na kalinga na matagal na niyang hindi nagagamit. "Sir, kumapit po kayo sa akin. Tulungan ko po kayong tumayo." Dahil sa nakasanayang pagdududa sa mga taong lumalapit sa kanya, pilit na iwinaksi ng matanda ang kamay ni Amara. "Huwag mo akong hawakan. Kaya ko ang sarili ko." Wika nito sa isang mahina, ngunit may awtoridad na tono. "Tatawag ako ng doktor." Mabilis na tugon ni Amara, na akmang tatayo na sana upang humingi ng saklolo. Ngunit mabilis na umiling ang lalaki. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa na huwag gumawa ng anumang ingay na kukuha ng atensyon ng maraming tao. Ayaw niyang makita siya ng kanyang mga empleyado sa ganitong kaawa-awang kalagayan. Nauunawaan ni Amara ang takot na mapahiya dahil iyon ang mismong emosyon na bumabalot sa kanyang pagkatao sa araw-araw. Tahimik siyang tumango. Inalalayan niya ang matanda na sumandal sa malamig na pader upang makahinga ng mas maayos. Mabilis na kinapa ni Amara ang malaking bulsa ng kanyang asul na uniforme at inilabas ang kanyang luma at yuping thermos. Maingat niyang ibinuhos ang mainit na salabat sa maliit na takip nito. Ang manipis na usok ay dahan-dahang pumailan lang sa malamig na hangin ng pasilyo. Inilapit niya ito sa nanginginig na mga labi ng lalaki. "Inumin niyo po ito, sir. Luya po ito. Makakatulong po para maibsan ang asim at hapdi sa sikmura ninyo." Malumanay niyang paliwanag. Matapos nitong makainom, ginamit ni Amara ang kanyang magagaspang na hinlalaki upang marahang idiin ang mga partikular na bahagi sa pagitan ng hintuturo at hinlalaki ng matanda. Ito ay isang lumang kaalaman na natutunan niya sa ampunan upang pakalmahin ang pananakit ng tiyan. Sa ilalim ng kanyang mainit at banayad na paghaplos, unti-unting lumuwag ang pagkakakunot ng noo ng estranghero at ang kanyang mabigat na paghinga ay naging mas payapa. "Sino ka? Bakit nandito ka sa ganitong oras at nagtitiyaga sa isang matandang tulad ko?" Tanong ng lalaki habang pinagmamasdan ang mukha ng dalagang nagligtas sa kanya. Nakita niya ang matinding puyat sa ilalim ng mga mata nito, ngunit naroon din ang isang dalisay na kabutihan na matagal na niyang hindi nakikita sa mundong ginagalawan niya. "Ako po si Amara. Isa lang po akong tagalinis sa panggabing shift." Tugon ng dalaga habang nakayuko. Iniiwasan ang direktang pagtingin sa mga mata ng kausap. "Huwag po kayong mag-alala. Wala po akong masamang intensyon. Alam ko po ang pakiramdam ng iniiwang mag-isa kapag nasasaktan, kaya hindi ko po kayo maiiwan dito." Tila may isang mainit na karayom na tumusok sa puso ni Arturo. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang isang simpleng matandang nagngangalang Arturo. Itinatago ang katotohanang siya ang pinakamakapangyarihang tao sa ospital na yon. Ibinahagi niyang madalas siyang mag-isa, na ang lahat ng yaman sa mundo ay hindi kayang punan ng guwang sa kanyang dibdib mula nang mawala ang kanyang pamilya. Mapait na ngumiti si Amara. Mas mabuti na po sigurong maging mag-isa sa dilim kaysa piliting makisama sa liwanag kasama ang mga taong walang ibang ginawa kundi iparamdam sa iyo na wala kang halaga. Bulong ng dalaga na tila kinakausap ang sariling mga sugat.
Habang pinagmamasdan ni Arturo ang mukha ni Amara, nakita niya ang anino ng kanyang yumaong asawa. Ang parehong maamong mga mata, ang parehong walang pag-iimbot na pagmamahal para sa kapwa. Dala ng isang hindi maipaliwanag na bugso ng damdamin, dahan-dahang itinaas ni Arturo ang kanyang nanginginig na kamay. Inabot niya ang mukha ni Amara at marahang isinuksok ang isang ligaw na hibla ng buhok sa likod ng tainga ng dalaga. Sa sandaling dumampi ang kanyang mga daliri sa balat nito, isang kakaibang init ang gumapang sa kanyang dibdib. Isang matinding kurot sa kanyang puso ang nagpabilis ng kanyang paghinga. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa isang pamilyar na lukso ng dugo na matagal na niyang ibinaon sa limot. Kasabay nito, habang patuloy na nagsasalita si Amara, ang tono ng kanyang malambing na tinig ay tila gumising sa isang madilim na alaala ni Arturo. Ang boses na yon ay may dalang himig na nagpapaalala sa kanya, sayak ng kanyang anak, noong araw na idukot ito, 25 taon na ang nakararaan. Anong detalye sa nakaraan ang pilit na kumakatok sa kanyang isipan ngayon? Ang tahimik nilang pag-uusap ay marahas na pinutol ng mabibigat at mabilis na mga hakbang na nagmumula sa dulo ng koridor. Lumitaw ang tagapamahala ng ospital. Ang muka ay namumula sa matinding galit at pag-aalala nang makita ang eksena. "Miss, anong ginagawa mo rito? Bakit mo iniistorbo ang chairman namin?" Malakas na paninigaw ng tagapamahala na umalingaw-ngaw sa buong pasilyo. Ang salitang iyon ay parang isang matalim na latigo na humagupit sa diwa ni Amara. Ang trauma ng paninigaw, ang takot na mapagbintangan, at ang alaalang siya ay itinataboy ng mga makapangyarihang tao ay mabilis na bumalot sa kanyang sistema. Mabilis siyang napatayo. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa matinding panlalamig. "Sorry po, pasensya na po. Hindi ko po sinasadya." Pautal-utal niyang paghingi ng tawad habang mabilis na umatras. Sa kanyang matinding pagmamadali at pag-ulan ng luha sa kanyang mga mata, hindi niya namalayang nalaglag mula sa kanyang bulsa ang kanyang luma at kupas na panyo. Tumalikod siya upang tumakbo papalayo. Sa isang mabilis na paggalaw, ang kanyang buhok ay nahawi pa kanan, nag-iwan ng isang napakabilis na sulyap sa kanyang batok. Ngunit bago pa man makapokus ang paningin ni Arturo, tuluyan na siyang nilamon ng mga anino ng ospital. Ang luma at kupas niyang panyo ay tahimik na bumagsak sa malamig na marmol na sahig. Ilang araw ang lumipas mula nang mangyari ang tagpong iyon sa pasilyo. Pilit na iniwasan ni Amara ang VIP wing. Ang takot na muling mapahiya at matanggal sa kanyang nag-iisang pinagkakakitaan ay patuloy na sumasakal sa kanyang dibdib. Minsan, mula sa malayo, tahimik niyang pinagmamasdan ang matandang lalaki habang naglalakad ito kasama ang matataas na doktor. Nagtataka kung bakit labis ang paggalang ng lahat dito. Gustuhin man niyang lumapit upang kumustahin ang kalagayan nito, pinigilan niya ang kanyang sarili. Ang mga taong nasa itaas ay hindi dapat nilalapitan ng mga taong pinili ng magtago sa laylayan. Isang umaga, habang mabigat ang bawat paghinga sa pagtulak ng isang malaking karito ng basura, malapit sa lobby ng ospital, isang pamilyar at nakakasulasok na amoy ng mamahaling pabango ang nanuot sa ilong ni Amara. Nanigas ang kanyang mga kalamnan. Ang pamilyar na kaba ay mabilis na gumapang mula sa kanyang mga paa patungo sa kanyang lalamunan, dahilan upang halos hindi siya makalunok. Doon, sa ilalim ng maliwanag na ilaw, nakita niya ang mga halimaw ng kanyang nakaraan. Naglalakad si Joaquin habang maingat na inaalalayan ang isang nakababatang babae na pilit ipinagmamalaki ang umbok sa kanyang sinapupunan. Sa kanilang tabi ay naglalakad ng taas noo si Doña Carmen. Ang mga mata ay puno ng pagmamataas at pambabastos sa sinumang madaanan ng kanilang pamilya. Pilit na itinago ni Amara ang kanyang mukha sa likod ng kariton. Umaasang lamunin na lamang siya ng semento upang hindi na muling makita ng mga ito.
Ngunit hindi nakawala ang kanyang nanginginig na figura sa mapanuring paningin ni Joaquin. Isang mapanuyang namang ngiti ang gumuhit sa mga labi ng lalaki nang makilala niya ang dating asawa na nakasuot ng kupas na asul na uniforme. Well, well, look who we have here, pangungutya ni Joaquin. Ang boses nito ay puno ng lason na sumugat sa pandinig ng mga nakapaligid. Iniwan ba natin ang mansyon para lang magtulak ng basura? Bagay na bagay talaga. Sa'yo ang trabahong yan, Amara. Diyan ka nararapat. Lumapit si Doña Carmen. Ang matalim nitong tingin ay tila sinusunog ang buong pagkatao ni Amara. Sa kanyang kanang kamay ay may hawak itong umuusok na kape na kabibigay lamang ng kanyang katulong. Nang walang anumang pag-aalinlangan, marahas na ibinuhos ng matanda ang mainit na likido ng diretso sa balikat ni Amara. Napapikit ng mariin si Amara, kinagat ng napakadiin ng kanyang labi upang huwag isigaw ang matinding hapdi habang ang nakakapasong kape ay tumagos sa kanyang damit at sumunog sa kanyang manipis na balat. Tingnan mo ang sarili mo, basurahan ka talaga babagsak. Bulyaw ni Doña Carmen habang buong pagmamalaking tinitingnan ang kaawa-awang kalagayan ng dalaga. Walang kwenta. Buti nga't pinalayas na kita sa buhay ng anak ko dahil baka pati ang apo ko ay malasin sa'yo. Dumami ang mga matang nakatingin. Ang mga nurse at pasyente ay huminto upang panoorin ang pagbagsak ng kanyang dignidad. Ramdam ni Amara ang mabilis na pag-ikot ng kanyang paningin, ang pagod sa walang tigil na pagtatrabaho, ang matinding gutom, ang lagnat na hindi pa tuluyang gumagaling, at ang labis na kahihiyan ay nagsama-sama upang lamunin ang natitira niyang lakas. Unti-unting nanghina ang kanyang mga tuhod. Kasabay ng pag-agos ng kanyang mga luha na matagal niyang pinigilan, bumagsak ang kanyang mahinang katawan sa malamig na sahig. Sa kanyang pagbagsak, tumama ang kanyang ulo sa gilid ng kariton. Ang mumurahing plastik na ipit na pumipigil sa kanyang mahabang buhok ay nahati sa dalawa. Dahilan upang malayang kumawala ang makapal niyang buhok at tumabing sa kanyang namumutlang mukha. Imbes na makaramdam ng awa, isang nandidiring ekspresyon ang ipinakita ni Joaquin. Akma nitong susunggaban ang nakakalat na buhok ni Amara upang pilitin itong tumayo ng may marahas na puwersa dahil naiinis ito sa atensyong kinukuha ng dalaga. Ngunit bago pa man dumampi ang malulupit nitong daliri sa walang malay na biktima, isang magaspang at matatag na kamay ang mabilis na humawi sa braso ni Joaquin na may labis na awtoridad. Ang malakas na puwersa ay muntik nang magpatumba sa mayabang na lalaki. Ang nagmamay-ari ng kamay na yon ay walang iba kundi si Arturo. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa matinding galit habang tinititigan ng masama ang pamilya Montemayor. Wala kang karapatang manakit ng kahit sino sa loob ng ospital ko. Matigas at malalim na pahayag ni Arturo. Ang kanyang presensya at kapangyarihan ay nagpatahimik sa buong lobby. Umurong sa takot si Joaquin, hindi inaasahan na ang mismong chairman ng institusyon ang magtatanggol sa isang hamak na tagalinis. Mabilis na lumuhod si Arturo sa tabi ng walang malay na si Amara. Ang kanyang matibay na mga braso ay maingat na umalalay sa likod ng dalaga upang iangat ito mula sa malamig na marmol. Nang marahang ihawi ni Arturo ang basang buhok ni Amara mula sa likuran ng leeg nito upang tingnan kung may matinding sugat na natamo, biglang huminto ang pag-ikot ng kanyang mundo. Doon, sa maputlang batok ng dalaga, malinaw na nakaguhit ang isang mapula at kakaibang balat na hugis apoy. Ang tatak ng kanyang sariling dugo. Ang markang araw-araw niyang iniiyakan at hinahanap sa loob ng 25 taon. Tila nawalan ng hangin ang buong paligid. Nanginginig ang buong katawan ni Arturo habang tinititigan ang markang iyon. Ang kanyang isipan ay pilit na inuunawa ang himalang nasa kanyang mga bisig. Ang kanyang mga mata ay nanlabo dahil sa mainit na luhang mabilis na nagunahan sa pagtulo. Mahigpit niyang niyakap ang walang malay na katawan ni Amara.
Isinubsob ang kanyang mukha sa buhok nito na tila natatakot na baka ang lahat ng ito ay maglaho na parang bula kapag binitiwan niya. Sa gitna ng katahimikan at gulat ng mga nakamasid na hindi maintindihan ang nangyayari, isang garalgal at puno ng matinding pangungulilang tinig ang lumabas mula sa lalamunan ng bilyonaryo. Angela. Ang pangalang iyon na matagal nang nakabaon sa kalungkutan ay naghiwa sa nakakasakal na hangin ng ospital. Ang nangangalit na utos ni Arturo ay nagpatahimik sa buong lobby ng ospital. Gamit ang kapangyarihan bilang pinuno ng institusyon, inutusan niya ang mga gwardiya na kaladkarin palabas ang pamilya Montemayor. Pilit na nagpupumiglas si Joaquin. Ang mukha ay namumula sa matinding galit at pagtataka kung bakit siya itinataboy ng ganoon kadali dahil lamang sa isang tagalinis. Ngunit wala siyang nagawa laban sa matitipunong lalaki na marahas na nagtulak sa kanila palabas ng mga pintuang salamin. Sa kabila ng kaguluhan at mga matang nagmamasid, ang atensyon ni Arturo ay nanatiling nakatutok lamang sa babaeng walang malay na nasa kanyang mga bisig. Buong pag-iingat niya itong binuhat. Ang bawat hakbang ay may dalang bigat ng 25 taong pangungulila at pagdurusa. Dinala niya si Amara sa pinakapribado at pinakamarangyang silid ng ospital, malayo sa malulupit na mata ng mundo. Sa loob ng tahimik na silid, ipinatawag ni Arturo ang pinakamaasahang doktor ng ospital. Gamit ang kanyang nanginginig na mga daliri, maingat siyang kumuha ng ilang hibla ng buhok mula sa sarili at mula sa nakakalat na buhok ni Amara. Inabot niya ito sa Dr. Kalakip ang isang mahigpit na bilin na isagawa ang pagsusuri ng dugo at pagkakakilanlan sa pinakamabilis na panahon nang walang sinumang ibang makakaalam. Nang makalabas ang doktor, naupo si Arturo sa tabi ng kama. Pinagmasdan niya ang mga kamay ni Amara, mga kamay na puno ng kalyo, magaspang, at may maliliit na sugat na nagpapatunay ng matinding paghihirap na dinanas nito sa kamay ng mga taong dapat sana ay nag-alaga sa kanya. Pumatak ang kanyang maiinit na luha sa malamig na palad ng dalaga. Bumalik sa kanyang isipan ang madilim na kahapon, ang pagkakamaling nagbunga ng pagkawala ng kanyang kaisa-isang prinsesa. Ipinangako niya sa sarili na kung talagang si Amara ang kanyang nawawalang si Angela, gagamitin niya ang kanyang buong yaman at buhay upang protektahan ito. Ilang oras ang lumipas bago dahan-dahang iminulat ni Amara ang kanyang mga mata. Ang unang sumalubong sa kanya ay ang kakaibang amoy ng malinis na silid at ang malalaking pader na pinalamutian ng malambot na ilaw. Isang matinding takot ang mabilis na bumalot sa kanyang isipan. Ang nakaraang trauma ay nag-utos sa kanyang katawan na manginig at manlamig. Inakala niyang ikinulong siya muli ni Joaquin sa isang panibagong lugar upang parusahan dahil sa nangyaring kaguluhan. Pinilit niyang bumangon. Ang kanyang paghinga ay mabilis at kapos. Ang mga mata ay naghahanap ng matatakbuhan. "Sir, kayo po pala. Nasaan po ako? Bakit niyo po ako tinutulungan?" Nanginginig na wika ni Amara nang makita ang pamilyar na mukha ng matandang lalaki mula sa pasilyo. Pilit niyang isiniksik ang sarili sa dulo ng kama. Ang mga braso ay nakayakap sa kanyang mga tuhod bilang panangga. Nakita ni Arturo ang matinding panlalamig at takot sa mga mata ng dalaga. Imbes na yakapin ito nang mahigpit ayon sa sigaw ng kanyang nangungulilang puso, nanatili siya sa kanyang kinatatayuan upang bigyan ito ng espasyo. Alam niyang ang isang taong nasanay sa bulyaw at pananakit ay takot sa biglaang paglapit. "You are safe here, anak. Magpahinga ka lang," malumanay at puno ng pagmamahal na wika ni Arturo. "Walang makakalapit sa iyo na pamilya Montemayor. Dito ka lang sa akin." Dahan-dahan siyang lumapit, hindi upang hawakan ng dalaga, kundi upang maingat na hilahin ang makapal na kumot at ibalot ito sa nanginginig at manipis na mga balikat ni Amara. Ang simpleng kilos na yon ng pagprotekta, ang init ng kumot na pumalibot sa kanyang katawan,
ay nagpadaloy ng isang kakaibang kapayapaan sa gitna ng takot ng dalaga. Tinitigan ni Amara ang mukha ng matanda at sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng isang kalinga na walang hinihinging kapalit. Habang nag-uusap sila ng tahimik sa kabilang bahagi ng ospital, isang katulong sa laboratorio ang nakatanggap ng kahina-hinalang tawag habang pinoproseso ang mga sampol ng buhok. May mga matang nagmamasid sa bawat galaw ng chairman at ang sinumang makatuklas sa lihim na ito ay maaaring gumamit ng pagkakataon upang baguhin ang katotohanan para sa sariling interes. Ang takot na may sumabotahe sa resulta ay patuloy na nakabitin sa hangin. Ang katahimikan ng silid ay naputol nang bumukas ang pintuan. Pumasok ang pangunahing doktor na may hawak na isang puting sobre na sarado ng isang mapulang selyo ng pagiging kumpidensyal. Tumayo si Arturo. Ang kanyang mga tuhod ay tila nawawalan ng lakas sa matinding kaba, takot at pag-asa. Kinuha niya ang sobre mula sa doktor. Ang paningin ni Amara ay nakatutok lamang sa mga kamay ng matanda na dahan-dahang pinupunit ang gilid ng papel. Ang mga salitang nakaguhit sa loob ng sobreng iyon ang magiging huling hatol na magbabago sa takbo ng kanilang mga buhay ng tuluyan. Ang maingat na pagpunit sa selyadong papel ay tila naghiwa sa nakabiting hininga ng dalawang kaluluwa. Ang maingat na pagpunit sa selyadong papel ay tila naghiwa sa nakabiting hininga ng dalawang kaluluwa. Tinitigan ng pangunahing doktor ang formal na dokumento bago ito dahan-dahang inabot kay Arturo. Ang kanyang mga mata ay nagpapahiwatig ng isang magandang balita. 99%, sir, siya nga po ang inyong anak. Ang mga salitang iyon ay tila isang malakas na agos na humawi sa 25 taon ng madilim na ulap sa buhay ng bilyonaryo. Nanginginig ang buong katawan ni Arturo habang binabasa ang katotohanang nakasulat sa itim at puti. Hindi na niya napigilan ang kanyang sarili. Lumapit siya sa kama, lumuhod sa gilid nito, at mahigpit na niyakap ang dalaga. Anak ko, Diyos ko, ang anak ko. Nandito na ang anak ko. Garalgal at paulit-ulit na bulong ng matanda habang ang kanyang maiinit na luha ay walang patid na pumapatak sa balikat ni Amara. Nanigas ang buong katawan ni Amara. Hindi sanay ang kanyang mga balikat sa ganitong uring yakap na walang bahid ng karahasan o pagnanasa. Sa buong buhay niya sa mansyon ng mga Montemayor, ang bawat pagdampi ng kamay sa kanyang balat ay may kapalit na sakit o panlalait. Ngunit nang maramdaman niya ang dalisay na pagmamahal na dumadaloy mula sa paghikbi ng matandang lalaki, unti-unting gumuho ang matataas na pader ng yelo sa kanyang dibdib. Ibinaon niya ang kanyang mukha sa dibdib ng kanyang tunay na ama at doon, sumabog ang isang matinding iyak na matagal niyang pinigilan. Humagulgol siya, hindi dahil sa pait ng nakaraan, kundi dahil sa wakas, naramdaman niyang may halaga siya. May isang taong handang umiyak para sa kanya. Nang araw ding iyon, inilabas si Amara sa ospital at dinala sa malawak na mansyon ng pamilya De Leon. Ang lugar na ito ay mas malaki at mas marangya kaysa sa tahanan ng kanyang dating asawa. Ngunit wala itong dalang lamig. Punong-puno ito ng maliliwanag na bintana, mababangong bulaklak at mga taong may maaamong mukha. Ngunit ang mga malalalim na sugat sa isipan ay hindi naghihilom sa loob lamang ng isang gabi. Sa unang umaga niya sa mansyon, habang kumukuha ng tubig sa kusina, aksidenteng nabitawan ni Amara ang isang kristal na baso. Ang babasaging kagamitan ay dumausdos mula sa kanyang nanginginig na mga daliri at tuluyang nagkadurog-durog sa makintab na sahig. Mabilis na umatras si Amara. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa matinding panlalamig. Agad siyang lumuhod sa sahig. Hindi alintana ang mga matatalim na bubog na maaaring sumugat sa kanyang mga palad. Mabilis niyang pinulot ang mga piraso ng salamin habang umiiyak. Sorry po. Pasensya na po, hindi ko sinasadya. Pupulutin ko po agad. Babayaran ko po ito. Parang awa niyo na huwag niyo akong saktan. Pagmamakaawa ng dalaga, ang kanyang isipan ay muling dinala ng trauma
Pabalik sa mga araw kung saan ang pagkakamali ay binabayaran ng sampal at sipa mula kay Joaquin. Mabilis na lumapit si Arturo nang makita ang nangyari. Imbes na magalit, buong pag-iingat niyang inalis ang mga bubog mula sa kamay ng kanyang anak at dahan-dahan itong itinayo. Anak, tumingin ka sa akin. Malumanay nitong utos habang pinupunasan ang mga luha ni Amara. Walang mananakit sa iyo rito. Kahit basagin mo pa ang lahat ng gamit sa bahay na ito, ikaw pa rin ang pinakamahalaga sa akin. Hindi ka nababalik sa impyernong yon. Naging napakatiyaga ni Arturo. Hindi niya pinilit si Amara na lisanin agad ang kanyang mga nakasanayan. Bagkus ay sinabayan niya ito sa bawat hakbang ng pagpapagaling. Sa tuwing kakain sila sa mahabang hapagkainan, napapansin ng matanda na laging inililihim ni Amara ang pagtatago ng kapirason, tinapay, sa loob ng kanyang bulsa. Isang gawi ng isang taong nasanay na ginugutom bilang parusa. Hindi ito pinuna ni Arturo. Sa halip, inutusan niya ang lahat ng mga kasambahay na tiyaking laging may sariwa at masasarap na pagkain sa loob ng silid ng dalaga. Mahigpit niyang ibinili na tratuhin si Amara, hindi bilang isang bisita na pinagsisilbihan, kundi bilang isang tunay na prinsesa na iginagalang at pinoprotektahan. Isang hapon, pumasok si Arturo sa banyo ng silid ni Amara at nadatnan niya ang kanyang anak na nakaupo sa maliit na upuan. Kusot-kusot ng nanginginig at magaspang nitong mga kamay ang sariling mga panloob na damit na punit-punit at kupas na. Ito ang mga natitirang ebidensya ng kanyang kaawa-awang nakaraan. Lumapit ang matanda, puno ng habag ang kanyang dibdib. Marahan niyang inagaw ang basang damit mula sa kamay ng dalaga at itinapon ito sa basurahan. Kinuha niya mula sa isang magandang kahon ang isang mamahaling puting bestida na gawa sa pinakamalambot na seda at maingat itong inilagay sa ibabaw ng mga palad ng kanyang anak. Anak, hindi ka na kailanman magiging alipin. Buong pagmamahal na wika ni Arturo. Ang kanyang boses ay puno ng kasiguraduhan. Ikaw si Angela De Leon. Oras na para ibalik natin ang mga pakpak na pinutol nila. Habang unti-unting nabubuo muli ang pagkatao ni Angela sa loob ng ligtas na paraiso ng kanyang ama, nagsimula namang gumalaw ang maitim na isipan ni Doña Carmen. Dahil sa labis na pagtataka at puot sa nangyaring pagtataboy sa kanila sa ospital, palihim itong kumuha ng isang pribadong investigador. Inutusan niya itong alamin kung bakit labis ang pagtatanggol ng pinakamakapangyarihang chairman sa isang babaeng itinapon lamang nila sa kalsada. May naamoy na panganib ang matanda na maaring maging banta sa kanilang natitirang yaman. Nang gabing iyon, tumayo si Angela sa harap ng isang malaking salamin sa kanyang marangyang silid. Dahan-dahan niyang inalis ang manipis na balabal na nakapatong sa kanyang mga balikat. Sa unang pagkakataon, matapos ang napakahabang panahon, tinitigan niya ang kanyang sarili nang walang halong pandidiri. Pinagmasdan niya ang mga pasa na unti-unti nang naglalaho, ang mga lumang peklat ng latigo at paso sa kanyang likuran. Dati, ang mga markang ito ay sumisimbolo sa kanyang kahinaan at pagiging biktima. Ngayon, sa ilalim ng liwanag ng bagong pag-asa, nakita niya ang mga ito bilang mga matitibay na patunay na siya ay isang mandirigma na nakaligtas mula sa impyerno. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang mas matapang at bagong Angela na nakatingin pabalik sa kanya, isang mabigat na tanong ang nanatili sa kanyang dibdib. Handa na ba talaga siyang lumabas at harapin muli ang mga taong umukit ng mga sugat na ito sa kanyang pagkatao? Ang imaheng nababanaag mula sa malinaw at malaking salamin ay tila naghihintay ng kasagutan. Sa kabila ng marangyang buhay na ibinibigay ni Arturo, may isang mabigat na tanikala pa rin ang nakagapos sa puso ni Angela. Tuwing gabi, habang nakatanaw siya sa malawak na hardin mula sa kanyang bintana, tila naririnig pa rin niya ang boses ni Doña Carmen na nagpapaalala sa kanya na wala siyang karapatang magreklamo
dahil kinuha nila siya mula sa dumi ng ampunan. Ang konsepto ng utang na loob ay tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa kanyang kakayahang lumaban. Pakiramdam niya, sa kabila ng lahat ng pananakit ni Joaquin, utang pa rin niya sa pamilya Montemayor ang kanyang buhay dahil kung hindi dahil sa kanila, baka nananatili pa rin siyang pulubi sa lansangan. Ang ganitong pag-iisip ang naging mitya ng kanyang pananahimik sa loob ng maraming taon, isang psikolohikal na kulungan na mas matibay pa kaysa sa anumang pader na semento. Napansin ni Arturo ang malalim na pag-aalinlangan sa mga mata ng kanyang anak. Isang hapon, habang si Angela ay nakaupo sa harap ng hapagkainan, ngunit tila malayo ang iniisip, lumapit ang matanda bitbit ang isang makapal na kayumangging sobre. Inilapag niya ito sa harap ng dalaga nang may kasiguraduhan. Angela, anak, alam kong iniisip mo pa rin na may utang ka sa mga taong yon. Malumanay na simula ni Arturo habang nauupo sa tapat nito. Tumingin si Angela sa kanyang ama. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalituhan at guilt. Dad, kinuha nila ako sa ampunan nung walang-wala ako. Binigyan nila ako ng pagkakataon, bulong ng dalaga habang nakayuko. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Arturo bago niya inilabas ang mga dokumento mula sa sobre. Itong basahin mo ang katotohanan sa likod ng kanilang pekeng kabutihan. Habang binabasa ni Angela ang bawat pahina, ang kanyang nanginginig na mga daliri ay tila nawawala ng pakiramdam. Ayon sa mga record ng gobyerno at mga lihim na dokumento ng accounting, hindi siya kinuha ng mga Montemayor dahil sa awa. Ginamit nila ang kanyang pagiging ampon upang makakuha ng malalaking halaga ng subsidyo mula sa gobyerno at mga foundation sa loob ng maraming taon. Higit pa rito, natuklasan niya ang lihim na kasunduan sa huling habilin ng namayapang lolo ni Joaquin. Isang kondisyon ang nakasaad, kailangang magpakasal ni Joaquin sa isang babaeng walang malakas na pinagmulan o pamilya upang makuha nito ang kontrol sa malaking bahagi ng co-fund ng kakumpanya. Pinili nila siya dahil siya ang pinakamadaling kontrolin, ang pinakatahimik, at ang taong pinakamadaling itapon kapag wala ng pakinabang. Tila may isang malakas na agos ng tubig na dumaan sa kanyang sistema. Hinuhugasan ang lahat ng maling paniniwalang itinuon niya sa kanyang sarili. Ang utang na loob na kanyang inaalagaan ay isa palang malaking kasinungalingan. Hindi nila siya sinagip. Pinili nila siyang maging biktima. Ang bawat sampal, ang bawat panlalait, at ang bawat gabing ginutom, siya ay hindi dahil sa kanyang kakulangan, kundi dahil iyon ang paraang naisip nila upang panatilihin siyang sunod-sunuran. Ang tanikalang emosyonal na nakagapos sa kanyang leeg ay tuluyan ng naputol, nag-iiwan ng isang matinding galit na may kasamang kalinawan ng isip. Ang kanyang mga luha na kanina ay puno ng lungkot, ay napalitan ng isang apoy na nagmumula sa kailaliman ng kanyang pagkatao. Tumayo si Angela. Ang kanyang tindig ay hindi na tulad ng dati, na laging nakayuko at tila humihingi ng paumanhin sa mundo. Tumingin siya sa kanyang ama nang may bagong determinasyon. "Dad, I want to change," deklara niya sa isang matatag na tinig. Ayaw ko nang makita ang mukha ng babaeng iyon sa salamin. Ipinatawag ni Arturo ang isang sikat na tagapag-ayos ng buhok sa kanilang mansyon, habang ang matatalim na gunting ay dahan-dahang pumuputol sa kanyang mahabang buhok na naging saksi sa kanyang paghihirap. Naramdaman ni Angela ang bawat hibla ng kanyang lumang buhay na bumabagsak sa sahig. Ang kanyang mahabang buhok na dati ay ginagamit ni Joaquin upang kaladkarin siya ay wala na. Sa halip, isang maikli, elegante, at modernong estilo ang nagpatingkad sa kanyang matatalas na features at matapang na mga mata. Matapos ang kanyang pisikal na pagbabago, lumakad si Angela patungo sa terrace na nakaharap sa hardin. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang kanyang lumang singsing sa kasal, isang mumurahing piraso ng metal
na dati ay itinuturing niyang simbolo ng kanyang sumpa sa Diyos. Tinitigan niya ito sa huling pagkakataon. Naaalala ang lahat ng gabing iniyakan niya ang singsing na ito habang naghihintay sa asawang kailanman ay hindi siya nirespeto. Nang walang anumang pag-aalinlangan, inihagis niya ang singsing sa madilim na bahagi ng kanal sa ibaba. Ang dahan-dahang paglubog nito sa putik ay tila huling tuldok sa isang kabanata ng kanyang buhay na hindi na niya muling babalikan. Ngayong araw, namatay na si Amara. Ako si Angela De Leon, wika niya sa sarili, habang ang isang malamig ngunit matapang na ngiti ay gumuguhit sa kanyang mga labi. Lumapit si Arturo sa kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa paghanga sa mabilis na pagbabago ng dalaga. Iniabot niya ang isang baso ng sariwang juice kay Angela. "Handa ka na ba, anak?" tanong ng matanda. Tumingin si Angela sa malayo, sa direksyon kung saan matatagpuan ang imperyo ng mga Montemayor na unti-unti nang humihina. "Handa na ako, Dad. Gusto ko silang makitang mawalan ng lahat tulad ng ginawa nila sa akin. Ngunit hindi ko gagamitin ang kanilang maruming paraan. Dudurugin ko sila gamit ang katotohanan at ang kapangyarihang ipinagkait nila sa akin." Isang malalim na katahimikan ang bumalot sa kanila. Isang katahimikang nagbabadya ng isang malakas na unos na paparating. Ngunit sa kabila ng kanyang matibay na desisyon, may isang maliit na lihim sa loob ng mga dokumentong ibinigay ni Arturo, ang hindi pa lubos na nabubuksan ni Angela. Isang pangalan na nakasulat sa likod ng isa sa mga transaksyon ng mga Montemayor na tila pamilyar sa kanyang nakaraan sa ampunan. Anong koneksyon ang meron ng taong ito sa kanyang pagkawala? 25 taon na ang nakalilipas. Nagsimulang maging isang silid-aralan ang malawak na opisina ni Arturo, kung saan ang bawat ulat ng pananalapi at mga dokumento ng buwis ay nagsilbing mga sandata ni Angela. Ang kanyang mga mata, na dati ay laging nakayuko at puno ng pait, ngayon ay tila mga talim ng kutsilyo na humihiwa sa bawat kasinungalingan ng pamilya Montemayor. Sa ilalim ng matiyagang paggabay ng kanyang ama, natutunan niyang basahin ang mga nakatagong numero, ang mga butas sa kanilang sistema, ang mga ilegal na transaksyon at ang unti-unting pagkaubos ng kanilang pondo dahil sa walang hinto at marangyang pamumuhay ni Joaquin. Ang bawat pahina na kanyang binabasa ay isang hakbang patungo sa pagbawi ng lahat ng inagaw sa kanya. Hindi lamang isip ang hinubog ni Arturo, kundi pati na rin ang kilos at tindig ng kanyang anak. Tandaan mo, Angela, ang tunay na kapangyarihan ay hindi nakukuha sa pagsigaw. Ito ay nasa katahimikang nagpapaisip sa iyong kaaway. Paalala ng matanda habang pinagmamasdan ang dalaga na naglalakad sa gitna ng silid. Hindi na siya ang Amara na tila laging humihingi ng paumanhin sa bawat espasyong kanyang tinatapakan. Ngayon, ang bawat hakbang niya ay may bigat at awtoridad. Ang kanyang likod ay tuwid na tila isang kawayang hindi kayang baliin ng bagyo, at ang kanyang paningin ay diretso at matapang, handang harapin ang sinumang mangangahas na hamunin siya. "Proud ako sa iyo, anak. You are learning so fast," wika ni Arturo nang may kislap ng paghanga sa kanyang mga mata. Samantala, sa loob ng gumuguho nilang kaharian, ang pamilya Montemayor ay nilalamon na ng takot at desperasyon. Ang kanilang mga ari-arian ay unti-unting kinukuha ng bangko at ang kanilang pangalan sa mundo ng negosyo ay tila isang mantsang pilit na iniiwasan ng lahat. "Joaquin, kailangan mong gumawa ng paraan. Hindi pwedeng mawala ang lahat sa atin," sigaw ni Doña Carmen habang nanginginig ang mga kamay na may hawak na abiso ng pagkakaembargo. Wala na silang ibang takbuhan, kundi ang pamilya De Leon, ang tanging institusyong may kakayahang sumagip sa kanila mula sa kahihiyan. Pinilit ni Carmen si Joaquin na pumunta sa opisina ni Arturo upang mamakaawa para sa isang pautang, dala ang huling bahid ng kanilang kapalaluan. Sa loob ng isang pribadong silid,
na puno ng matataas na teknolohiya. Tahimik na nakaupo si Angela. Hawak niya ang isang tasang porselana na naglalaman ng mainit na tsa. Ang bango nito ay nagbibigay ng kakaibang kapanatagan sa kanyang diwa. Sa harap niya ay ang malaking screen ng CCTV na nagpapakita ng nangyayari sa ibaba, sa labi ng kanilang kumpanya. Nakita niya si Joaquin, ang lalaking dati ay tinitingnan niya ng may labis na pagmamahal at takot. Ngayon ay tila isang maliit at kaawa-awang insekto sa screen. Nakasuot ito ng mamahaling Amerikana, ngunit ang pawis sa noo nito at ang nanginginig nitong mga kamay ay hindi na itatago ang tunay na kalagayan nito. Nakita ni Angela kung paano ito hinarang ng mga receptionist at kung paano ito halos lumuhod sa harap ng sekretarya ni Arturo para lamang payagang makaakyat. Isang mapait ngunit matamis na pakiramdam ang gumapang sa puso ni Angela. Marahang uminom siya ng tsaa. Dinaramdam ang bawat patak nito habang pinagmamasdan ang kanyang dating asawa na unti-unting nilalamon ng kahihiyan sa harap ng maraming tao. Naalala niya ang mga gabing siya ang nakaluhod sa sahig ng mansyon, nagmamakaawa para sa kaunting awa, habang si Joaquin ay tumatawa lamang at tinatapak-tapakan ang kanyang dignidad. Ngayon, ang mundo ay bumaliktad na. Ang bawat segundo ng paghihintay ni Joaquin sa lobby ay tila kabayaran sa bawat luhang inaksaya niya sa loob ng maraming taon. Isang mensahe ang pumasok sa kanyang intercom. Ma'am Angela, ayaw pong umalis ni Mr. Montemayor. Nagbabanta po siya na tatalon sa sining ng lobby o gagawa ng eksena kapag hindi siya hinarap ni chairman. Ulat ng sekretarya sa kabilang linya. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Angela. Hindi man lang siya kumurap. Hindi siya natinag sa marahas na pagbabanta ng lalaki. Maingat niyang ibinaba ang kanyang tasa sa mesa. Ang tunay na katahimikan ay bumalot sa silid na tila isang pader na hindi matitibag. Sabihin mo sa kanya, hindi siya tatanggapin ni chairman. At kung gusto niyang manatili sa lobby, hayaan niyo lang siya. Hayaan niyo siyang maghintay hanggang sa manginig ang kanyang mga binti at magdugo ang kanyang mga tuhod sa kakahintay sa taong hinding-hindi siya haharapin. Utos ni Angela sa isang malamig at walang emosyong tinig. Ang boses niya ay walang bahid ng galit, kundi puno ng isang nakakangilong awtoridad na tila nagmumula sa kailaliman ng isang pusong matagal nang pinatigas ng sakit. Ang marahang paggalaw ng kamay ng malaking orasan sa dingding ay tila naghuhukay ng libingan para sa huling pag-asa ni Joaquin, habang si Angela ay nananatiling nakaupo ng marangal, handang simulan ang tunay na paniningil. Ang sining ng paghihiganti ay hindi kailangang maging maingay o marahas. Para kay Angela, ito ay tila isang marahang paghabi ng sapot, kung saan ang bawat hibla ay gawa sa kasakiman ng kanyang mga kaaway. Sa loob ng isang silid na nababalot ng katahimikan at bango ng mamahaling kandila, pinagmamasdan niya ang mga papeles na nakalatag sa kanyang mesa. Ang bawat pahina ay naglalaman ng mga pangakong magliligtas sa pamilya Montemayor mula sa kanilang paglubog. Ngunit sa likod ng mga mabulaklak na salita ay ang bitag na magtatapos sa kanilang kapalaluan. Ipinadala niya ang kanyang pinakapinagkakatiwalaang abogado, si Attorney Ramos, bilang isang kinatawan ng isang hindi kilalang kumpanya na nagnanais mamuhunan. Ito ang pain na alam niyang hindi kayang tanggihan ng mga taong ang tanging Diyos ay ang salapi at kapangyarihan. Sa kabilang panig ng lungsod, sa loob ng mansyon ng mga Montemayor na unti-unti nang nawawalan ng kinang, ang hangin ay mabigat sa desperasyon. Nakaupo si Joaquin sa kanyang opisina. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay pagod na pagod sa paghahanap ng paraan upang hindi sila tuluyang mabura sa mapa ng negosyo. Pumasok si Attorney Ramos bitbit ang pag-asa na kanilang hinihintay. Ang alok ay napakaganda. Isang malaking halaga ng puhunan na sapat upang bayaran ang lahat ng kanilang utang at muling buhayin ang kanilang bumabagsak na kumpanya.
Ngunit may isang mabigat na kondisyon. Kailangang isangla ng pamilya Montemayor ang lahat ng kanilang personal na ari-arian, kabilang ang mansyong tinitirhan nila at ang lahat ng mamahaling alahas ni Doña Carmen bilang garantiya. Mom, this is it. Ito na ang himalang hinihintay natin, bulong ni Joaquin habang binabasa ang kontrata ng may nanginginig na mga kamay. Lumapit si Doña Carmen, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa sakim na saya. Sa wakas, makakabawi na rin tayo. Akala siguro ng mga bangkong yon ay kaya nila tayong apakan, wika ng matanda, habang hinahaplos ang kanyang mga perlas na tila ba natatakot na mawala ang mga ito. Hindi na nila binigyang pansin ang maliliit na letra sa dulo ng kontrata. Ang nakita lamang nila ay ang malaking halaga ng pera na nakasulat sa unang pahina. Ang kanilang pagiging kampante at labis na pagtitiwala sa sarili ang naging piring sa kanilang mga mata upang hindi makita ang bangin sa kanilang harapan. Habang naghahanda ang dalawa sa pagpirma, isang maliit na kagamitan na nakatago sa ilalim ng lamesa ang tahimik na nagpapadala ng bawat salitang lumalabas sa kanilang mga bibig. Sa loob ng kanyang opisina, nakaupo si Angela habang nakasuot ng headphones. Naririnig niya ang bawat paghinga, ang bawat tono ng pagkaganid sa boses ng kanyang dating asawa at biyenan. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakahawak sa gilid ng kanyang upuan. Ang bawat salita ng kanilang kasiyahan ay tila isang mantsa sa kanyang pandinig, ngunit tinitiis niya ito para sa huling tagumpay. Sinasabi ko na nga ba, Joaquin? Mula nang mawala ang malas na si Amara sa bahay na ito, nagdatingan ng mga swerte, pangungutya ni Doña Carmen na sinabayan ng isang mapanirang ngisi. Ang babaeng iyon ang nagdala ng dumi rito. Ngayong wala na ang basurang yun, tignan mo, isang bilyonaryong kumpanya pa ang gustong tumulong sa atin. Marahil ay nabubulok na yun sa kung saang kanto ngayon, gutom at nagmamakaawa. Ang mga salitang ito ay tumagos sa puso ni Angela, hindi bilang isang sugat, kundi bilang isang paalala kung bakit hindi siya dapat magpakita ng anumang awa. Naalala niya ang gabing itinapon siya sa ulan, ang lamig ng kalsada, at ang gutom na halos pumatay sa kanya. Ang mga taong ito ay hindi kailanman nagbago. Ang kanilang puso ay nananatiling kasing tigas ng bato. Ibigay mo na sa akin ang pluma, Attorney Ramos. Pipirmahan ko na ito, deklara ni Joaquin ng may buong kumpiyansa. Ang dulo ng gintong pluma ay marahang idiniin sa papel. Nag-iwan ng isang itim na tuldok bago nagsimulang gumuhit ng pirma na magtatatak sa kanilang kapalaran. Kasunod nito ay ang pirma ni Doña Carmen, na tila ba nagsusulat ng kanyang sariling tagumpay sa isang pirasong papel na magiging mitya ng kanilang pagbagsak. Ang bawat kaskas ng panulat sa ibabaw ng kontrata ay tila isang tunog ng pagsasara ng rehas para sa pamilyang walang ginawa, kundi manakit ng kapwa. Nang matapos ang pirmahan, nagtawanan ng mag-ina, nagplaplano na ng mga bagong luho at kung paano nila ipapahiya ang mga taong tumalikod sa kanila. Hindi nila alam na sa kabilang linya, unti-unting tinanggal ni Angela ang kanyang headphones. Tumayo siya at lumakad patungo sa malaking bintana ng kanyang opisina. Tanaw ang mga ilaw ng lungsod na tila mga bituin sa gitna ng kadiliman. Ang kanyang dibdib ay maluwag, ngunit may isang matalim na lamig sa kanyang mga mata. Tapos na ang paghihintay. Ang mga dokumento ay selyado na at ang bay ay handa ng sumara sa sandaling ibigay ang huling hudyat. Isang mensahe ang dumating sa telepono ni Arturo mula sa kanyang abogado. The bait was taken. Everything is signed. Tumingin ang matanda sa kanyang anak na ngayon ay nakatayo ng marangal sa dilim. Isang maingat na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Arturo. Handa na ang lahat para sa gala sa susunod na linggo, Angela. Ito na ang gabi na makikilala nila ang tunay na may-ari ng kanilang kapalaran. Wika ng matanda. Kinuha ni Angela ang isang imbitasyong madaginto mula sa kanyang lamesa
at hinaplos ang magaspang na ukit ng kanyang bagong pangalan, Angela De Leon. Sa kanyang isipan, nakikita na niya ang mukha ni Joaquin sa sandaling magtagpo ang kanilang mga mata sa ilalim ng marangyang spotlight. Ang pananabik sa kanyang puso ay nahahaluan ng isang hindi maipaliwanag na kaba. Ano ang magiging reaksyon ng mga halimaw na ito kapag nalaman nilang ang babaeng itinuring nilang basura ang siyang hahawak sa kanilang mga leeg? Ang gabing ito ay tila isang malawak na entablado ng mapanlinlang na tagumpay para sa pamilya Montemayor. Sa loob ng marangyang silid ng kanilang mansyon, ang hangin ay puno ng halimuyak ng mamahaling pabango at ang kinang ng mga hiyas na kinuha mula sa kanilang mga taguan. Si Doña Carmen ay abala sa pag-aayos ng kanyang buhok. Ang kanyang mga daliri na suot ang mga dambuhalang singsing ay marahang hinahaplos ang kanyang leeg na napapalamutian ng mga perlas. Sa kanyang tabi, si Joaquin ay nakaharap sa salamin. Maingat na itinutuwid ang kanyang Amerikana na tila ba ang bawat hibla ng tela ay simbolo ng kanyang muling pagbangon. Joaquin, anak, siguraduhin mong look best ka tonight. We are finally back on top. Sa oras na pirmahan ang huling partnership deal sa harap ng press, wala nang makakaapi sa atin. Wika ng matanda habang ang isang mapagmataas na ngangisi ay gumuguhit sa kanyang mga labi. Hindi nila alintana na ang bawat karangyaan na suot nila sa gabing ito ay hiram na lamang at ang bawat ngiti ay nakatapak sa isang mabuhay na tulay na malapit ng gumuho. Habang ang mga Montemayor ay abala sa kanilang ilusyon, sa isang kumpidensyal na silid sa itaas na bahagi ng 5 bituing hotel kung saan gaganapin ang gala, isang magkaibang eksena ang nagaganap. Si Angela ay nakatayo sa harap ng isang malaking salamin na abot hanggang sahig. Ang kanyang suot ay isang mahabang dahoy na kulay pula, kasing tingkad ng duguang rosas at kasing bagsik ng apoy na nakaguhit sa kanyang batok. Ang tela ay yumayakap sa kanyang katawan ng may dignidad, isang matalim na kaibahan sa mga lumang daster na dati ay basang-basa ng ulan at luha. Ang kanyang buhok ay maingat na nakaayos, inilalantad ang kanyang mahabang leeg at ang matatapang niyang mga mata na tila may itinatagong bagyo. Lumapit si Arturo sa kanyang likuran. Ang matanda ay nakasuot ng isang formal na itim na Amerikana. Ang kanyang muka ay bakas, ang matinding garalgal ng damdamin habang pinagmamasdan ang kanyang anak. Kinuha ni Arturo ang isang maliit na pelus na kahon at inilabas ang isang kwintas na gawa sa pinakamalinaw na brilyante. Ito ang pag-aari ng iyong ina, Angela. Ibinigay ko ito sa kanya noong araw na isinilang ka. Ngayong gabi, isuot mo ito bilang tanda na ikaw ang tunay na reyna ng tahanang ito, bulong ng matanda habang maingat na isinasabit ang kwintas sa leeg ng dalaga. Ang lamig ng mga hiya sa kanyang balat ay tila nagbigay ng panibagong lakas kay Angela. Pagdating sa malawak na ballroom ng hotel, ang mga Montemayor ay pumasok ng may labis na kayabangan. Ang bawat hakbang ni Doña Carmen ay tila naguutos sa lahat na tumingin sa kanya. Sinisita nila ang mga serbidor sa bawat maliit na pagkakamali. Ipinapakita ang kanilang tradisyonal na ugali ng pang-aapi sa mga itinuturing nilang mas mababa sa kanila. Ayusin niyo naman ang pagkakalapag ng baso. Baka hindi niyo alam kung sino ang kinakausap niyo. Mataray na wika ni Carmen sa isang batang waiter na nanginginig ang mga kamay. Si Joaquin naman ay abala sa pakikipagkamay sa mga negosyante. Ipinagyayabang ang kanyang ugnayan sa pamilya De Leon na tila ba matagal na silang magkakaibigan. Ang kanilang tawa ay umalingaw-ngaw sa buong silid, isang tunog na puno ng kapalaluan at kawalan ng hiya sa harap ng mga taong alam ang kanilang naghihingalong estado. Sa likod ng malaking kurtina sa entablado, nakatayo si Angela at Arturo. Nararamdaman ni Angela ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso sa loob ng kanyang dibdib. Ang bawat kaba ay tila isang mabilis na agos ng tubig na humahabol sa kanyang hininga.
Hinawakan ni Arturo ang kanyang kamay, isang mahigpit at mainit na pisil na nagpapahiwatig ng walang hanggang suporta. Huwag kang matakot, anak. Ang katotohanan ng iyong sandata. Hayaan mong makita nila ang apoy na pilit nilang pinatay. Pagpapalakas ng loob ng ama, tumango si Angela. Ang kanyang mga daliri ay marahang humaplos sa pendant ng kanyang kwintas. Ang bawat pang-iinsulto, ang bawat sampal, at ang bawat gabing itinapon siya sa kalsada ay naglaro sa kanyang isipan, hindi na bilang isang sugat, kundi bilang gasolina na magpapanatili sa kanyang ningas ngayong gabi. Ang mga ilaw sa loob ng ballroom ay biglang nagdilim at tanging ang gitna ng entablado lamang ang naiwang maliwanag. Ang ingay ng mga panauhin ay napalitan ng isang mapanghusgang katahimikan. Ang Master of Ceremonies ay tumayo sa tapat ng mikropono. Ang kanyang boses ay malakas at puno ng awtoridad. Ladies and gentlemen, tonight is not just a celebration of our company's success. It is a historic moment for the De Leon family. After 25 years of searching, the long-lost heiress has finally returned. Join us as we welcome the future of our empire, the only daughter of Chairman Arturo De Leon. Ang mga salitang ito ay tila isang malakas na kulog na tumama sa pandinig ni Joaquin at Doña Carmen. Ang kanilang mga mukha ay sabay na napalingon sa entablado. Ang kanilang mga bibig ay bahagyang nakabukas sa gulat at kuryosidad. Hindi alam na ang kanilang mundo ay huling beses na tatayo sa rurok ng kapangyarihan. Ang malalaking pinto sa gilid ng entablado ay dahan-dahang bumukas. Ang tunog ng pag-ikot ng mga bisagra ay tila isang babala ng paparating na hatol. Isang matinding liwanag mula sa spotlight ang rumesponde, hinihiwa ang kadiliman at tumama ng diretso sa figurang papalabas. Ang bawat mata sa loob ng ballroom ay nakapako sa aninong unti-unting nagiging malinaw. Ang pula ng kanyang damit ay tila isang dumadaloy na lava sa gitna ng kadiliman. Sa bawat dahan-dahan at marangal na hakbang ng babaeng papalapit sa gitna ng entablado, ang kaba sa dibdib ni Joaquin ay naging isang malamig na takot na hindi niya maipaliwanag. Sino ang babaeng ito na tila may pamilyar na anino ngunit may tindig ng isang reyna? Ang nakasisilaw na spotlight ay tuluyan ng bumalot sa figura ni Angela. Inilalantad ang bawat detalye ng kanyang ganda at kapangyarihan sa harap ng libu-libong tao. Ang bawat hakbang ni Angela sa ibabaw ng pulang alpombra ay tila isang marangal na martsa ng pagbawi. Sa ilalim ng nakasisilaw na mga ilaw ng ballroom, ang kanyang pulang bestida ay tila isang dumadaloy na apoy na humahati sa kadiliman ng gabi. Ang katahimikang bumalot sa buong silid ay napakabigat, isang uri ng katahimikan na tila naghihintay sa isang malakas na pasabog. Ang mga mata ng lahat ng panauhin, mula sa mga pinakamakapangyarihang negosyante hanggang sa mga mamamahayag, ay nakapako sa babaeng naglalakad ng may ganitong uri ng dignidad at kapangyarihan. Sa gitna ng karamihan, ang baso ng alak sa kamay ni Joaquin ay dahan-dahang lumusot sa kanyang nanginginig na mga daliri. Bumagsak ang kristal na kagamitan sa matigas na sahig. Nagkadurog-durog ito sa libu-libong maliliit na piraso na kumislap sa ilalim ng ilaw habang ang pulang likido ay kumalat na tila dugo sa puting marmol. Ngunit hindi ito napansin ni Joaquin. Ang kanyang paningin ay nakatuon lamang sa mukha ng babaeng nasa entablado. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas. Ang kanyang paghinga ay naging mababaw at mabilis. Habang ang kanyang isipan ay pilit na itinatanggi ang katotohanang nakikita ng kanyang mga mata. Amara? Ang bulong na yon ay halos hindi narinig, ngunit puno ito ng matinding gulat at hindi maipaliwanag na takot. Si Doña Carmen naman ay tila nawala ng lakas sa kanyang mga tuhod. Napahawak siya sa sandalan ng silya. Ang kanyang mga perlas sa leeg ay tila biglang naging masyadong masikip at sumasakal sa kanya.
Ang kanyang mukha na kanina ay puno ng kapalaluan ay napalitan ng isang maputlang maskara ng kaba. Impossible. Patay na ang babaeng yan. Itinapon na natin siya. Garalgal na sambit ng matanda sa kanyang sarili, habang ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at pagkalito. Hindi man lamang tinapunan ni Angela ng tingin ang direksyon ng mga Montemayor. Dumiretso siya sa tapat ng mikropono. Ang kanyang tindig ay tuwid at matatag. Sa kanyang tabi, tumayo si Arturo na may mukhang puno ng pagmamalaki. Ang kanyang kamay ay marahang nakapatong sa likuran ng kanyang anak bilang tanda ng proteksyon. Good evening everyone. Simula ni Angela. Ang kanyang tinig ay malinaw, malalim, at may himig ng awtoridad na tila hindi kailanman nakatikim ng pang-aapi. Tonight, I stand before you not just as a name, but as a testimony of truth. I am Angela De Leon, the daughter who has finally come home. I want to thank my father, Chairman Arturo, for never giving up on me and for giving me the strength to reclaim the life that was stolen from me. Sa bawat salitang binibitawan ni Angela, tila may isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa pagkatao ni Joaquin. Hindi na nakapagtago ang lalaki sa kanyang kinatatayuan. Sa gitna ng palakpakan ng mga tao, biglang sumigaw si Joaquin. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon at galit na pilit itinatago ang takot. Sinungaling, this is a scam. This woman is an impostor. Sigaw ni Joaquin habang pilit na sumisiksik sa karamihan upang makalapit sa entablado. Ang mga gwardya ay mabilis na humarang sa kanya. Ang kanilang mga katawan ay tila pader na pumigil sa kanyang marahas na paglapit. Amara! Magkano ang ibinayad mo para magpanggap na anak ng bilyonaryo? Magnanakaw ka! Magnanakaw! Isang nakakangilong katahimikan ang muling bumalot sa ballroom matapos ang pagsigaw ni Joaquin. Marahang lumingon si Angela sa direksyon ng kanyang dating asawa. Sa unang pagkakataon sa gabing iyon, nagtagpo ang kanilang mga mata. Walang bakas ng takot o sakit sa mga mata ni Angela. Tanging isang malamig at malalim na kawalan ang naroon. Dahan-dahang itinaas ni Angela ang kanyang kamay upang ayusin ang isang lundo ng kanyang buhok na bahagyang tumabing sa kanyang mukha. Sa simpleng paggalaw na yon, ang kanyang batok ay nalantad sa lahat. Doon, sa ilalim ng maliwanag na spotlight, kuminang ang mapulang balat na hugis apoy, isang markang hindi kayang pekein ng kahit sinong doktor o impostor. Lumapit si Arturo sa gilid ng entablado. Ang kanyang mukha ay naging kasing tigas ng bato habang nakatitig kay Joaquin. Sino ka para pagsalitaan ng ganyan ng anak ko sa loob ng pamamahay ko ni? Ang boses ni Arturo ay mahina, ngunit puno ng kapangyarihang nagpatahimik maging sa paghinga ng mga tao sa paligid. Sino ka para bastusin ang kaisa-isang tagapagmana ng pamilya De Leon? Guards, ilabas ang taong ito. Hindi namin kailangan ng basura sa gitna ng pagdiriwang na ito. Habang pilit na kinakaladkad ng mga gwardya si Joaquin palabas, ang lalaki ay patuloy na nagpupumiglas. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakako kay Angela na tila hindi pa rin makapaniwala sa nakikita. Doña Carmen naman ay nananatiling nakatayo sa isang sulok. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Habang pinagmamasdan ang bawat detalye ng tagumpay ng babaeng dati ay tinatapakan lamang niya. Naramdaman ni Angela ang isang mainit na agos ng kapayapaan sa kanyang dibdib. Ang bawat palakpakan ng mga tao ay tila isang awit ng paglaya mula sa kanyang madilim na nakaraan. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang pagkawala ni Joaquin sa malaking pintuan ng ballroom, isang bagong kislap ng determinasyon ang sumilay sa kanyang mga mata. Ang gabi ay nagsisimula pa lamang at ang tunay na paniningil ay hindi pa natatapos sa isang simpleng pagpapakilala. Angela raised her glass towards the crowd, but her gaze lingered on the empty spot where Joaquin once stood, as if asking a silent question that only the future could answer.
Ang gabi ng pagdiriwang ay hindi nagtapos sa pagpapakilala lamang kay Angela. Habang ang anino ni Joaquin ay kinaladkad palabas ng mga gwardiya, ang bawat mata sa ballroom ay nanatiling nakatuon sa entablado, kung saan ang katotohanan ay handa ng bumuhos na tila isang malakas na agos ng tubig na wawasak sa lahat ng kasinungalingan. Humakbang pasulong si Attorney Ramos, ang matapat na abogado ni Arturo, bitbit ang isang makapal na itim na folder. Ang bawat pagbukas ng mga pahina ay nagbibigay ng tunog ng papel na kumikiskis sa katahimikan. Isang tunog na para sa pamilya Montemayor ay tila hudyat ng kamatayan ng kanilang karangyaan. Sa gitna ng siksikan ng mga tao, si Doña Carmen ay nanatiling nakatayo. Ang kanyang muka ay kasing putla ng abo at ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang pilit na hinahawakan ang kanyang mga perlas. Lumapit si Angela sa tapat ng mikropono. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng awa. Ang pamilya Montemayor ay kilala sa inyong lahat bilang mga haligi ng negosyo. Ngunit tonight, ipapakita namin ang tunay na pundasyon ng kanilang yaman. Wika ni Angela sa isang malamig na tono. Inutusan niya si Attorney Ramos na ilabas ang mga dokumento sa malaking projector screen. Doon, bumadya ang mga record ng sistematikong pagtakas sa buwis, mga peking transaksyon sa mga charitable foundation, at ang pinakamasakit sa lahat, ang mga medical na record ni Amara noong siya ay nakatira pa sa mansyon. Ang mga larawan ng mga pasa, ang mga ulat ng pagkabali ng buto na pilit itinago ng mga bayarang doktor ay nalantad sa harap ng pinakamataas na lipunan. Isang matinding bulong-bulungan ang bumalot sa silid, isang ingay na puno ng pagkadismaya at pagkamuhing nakatuon sa pamilya Montemayor. Ngunit ang huling dagok ay ang pagpapaliwanag sa kontratang pinirmahan ni Joaquin at Carmen noong nakaraang linggo. Sa ilalim ng batas, ang anumang kasunduan na napatunayang may kinalaman sa kriminal na gawain o panlilinlang sa pinagmulan ng pondo ay magreresulta sa agarang pag-embargo ng lahat ng ari-ariang ginamit bilang kolateral, deklara ni Attorney Ramos. Ang bawat salita ay tila isang mabigat na martilyo na tumatama sa mga pangarap ni Carmen. Ang lahat ng kanilang personal na ari-arian, ang kanilang mansyon at maging ang mga alahas na suot ng matanda ay opisyal ng pag-aari ng pamilya De Leon simula sa sandaling iyon. Sa isang maliit na kusina sa malayong bahagi ng lungsod, nakaupo si Tita Flor sa harap ng isang lumang telebisyon. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo dahil sa mga luhang puno ng saya at pasasalamat habang nakikita ang mukha ni Angela sa balita. Ang kanyang mga kamay na dati ay nag-abot ng lukot na pera kay Amara ay ngayon ay magkadaop sa pasasalamat sa langit. Salamat, Panginoon. Ang katarungan ay hindi natutulog. Bulong ng matanda habang pinupunasan ng kanyang pisngi ng dulo ng kanyang apron. Ang tagumpay ni Angela ay tagumpay din ng bawat taong nakasaksi sa kanyang paghihirap. Sa loob ng ballroom, muling nagkagulo nang pumasok ang mga operatiba ng kapulisan. Ang kanilang mga formal na uniforme ay nagbigay ng matinding tensyon sa paligid. Nilapitan nila si Doña Carmen na noo ay mukhang mawawalan na ng malay. Doña Carmen Montemayor, you are under arrest for multiple counts of financial fraud and accessory to domestic abuse. Wika ng opisyal. Ang tunog ng mga bakal na posas na sumasara sa paligid ng mga pulso ng matanda ay tila huling musika ng kanyang pagbagsak. Ang bawat hiyas na kanyang ipinagmalaki ay naging mga palamuti na lamang sa isang bilanggo. Kasabay nito, sa labas ng ballroom, si Joaquin ay pilit na nanlaban sa mga gwardiya nang makita ang mga pulis na paparating sa kanya. Ang kanyang Amerikana ay gulo-gulo. Ang kanyang mukha ay puno ng pawis at desperasyon. Habang binabasahan siya ng kanyang mga karapatan, ang kanyang paningin ay pilit na lumingon sa pintuan ng ballroom. Naghahanap ng huling pagkakataon na makita ang babaeng minsang itinapon niya sa ulan. Ngunit ang tanging nakita niya ay si Angela
na nakatayo ng marangal sa gilid ng kanyang ama. Ang kanyang likod ay tuwid at ang kanyang tingin ay hindi man lamang lumingon sa direksyon ng kanyang pagbagsak. Naramdaman ni Angela ang isang malalim na pakiramdam ng katarungan na dumadaloy sa kanyang buong pagkatao. Hindi ito ang galit na nais niyang pumatay, kundi ang kapayapaan ng isang taong nakuha na ang nararapat na kabayaran. Ang bawat sakit na kanyang tiniis ay tila naglaho kasabay ng bawat hakbang ng mga pulis papalayo. Tumingin si Arturo sa kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at pagmamahal. Tapos na ang kanilang panahon. Angela, oras na para sa iyong sariling liwanag, bulong ng ama. Habang ang mga anino ng pamilya Montemayor ay tuluyang nilalamon ng gabi at ng batas, si Angela ay nanatiling nakatayo sa ilalim ng nagniningning na chandelier. Ang kislap ng mga brilyante sa kanyang leeg ay tila nagpapahiwatig ng simula ng isang buhay na wala ng takot. Ngunit bago pa man matapos ang gabi, isang huling sulyap ni Joaquin mula sa malayo, isang tingin na puno ng pagsisisi at madilim na galit, ang nag-iwan ng isang tanong sa hangin. Ang katarungan ba ay tunay na dulo ng lahat? O may mga sugat na hindi kayang hilumin ng anumang parusa? Ang bawat tibok ng puso ni Angela ay tila naghahanap ng kasagutan sa gitna ng katahimikan ng kanyang tagumpay. Habang pilit na kinakaladkad si Joaquin patungo sa labas, ang desperasyon ay mababakas sa bawat ugat sa kanyang leeg na tila puputok na sa matinding galit at takot. Ang marahas na pagkiskis ng kanyang mga sapatos sa makintab na sahig ay nag-iwan ng mga mantsa. Isang huling pagtatangka na kumapit sa mundong hindi na sa kanya. Sa isang hindi inaasahang pagkakataon, nagawa niyang kumawala sa pagkakahawak ng isang gwardiya. Imbes na tumakas, mabilis siyang sumugod patungo sa kinaroroonan ni Angela. Ngunit bago pa man madampi ng kanyang mga daliri, ang laylayan ng pulang bestida ng dalaga, dalawang matitipunong lalaki ang mabilis na humarang at pinabagsak siya. Ang marahas na pagtama ng kanyang mga tuhod sa matigas na marmol ay lumikha ng isang tunog na nagpatahimik sa lahat. Ngunit mas malakas ang tunog ng pagguho ng kanyang dignidad. Doon sa paanan ng babaeng dati ay itinuturing niyang basura, lumuhod si Joaquin. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng kapalaluan ay ngayon ay basang baso ng pawis at luha. Amara, please! Makinig ka sa akin. Alam kong nagkamali ako, pero ginawa ko lang ang lahat dahil sa utos ni Mom. Alam mo kung gaano siya kahigpit, di ba? Mahal kita, Amara. Hindi nagbago yun. Parang awa mo na. Huwag mo kaming pabayaan sa ganitong kahihiyan. Ang kanyang boses ay nanginginig, gumagamit ng mga lumang taktika ng pagsisinungaling, na tila ba ang pag-ibig ay isang gamot na kayang maghilom sa lahat ng sugat na siya rin ang may gawa. Hindi malayo sa kanya, si Doña Carmen ay tila isang anino na lamang ng kanyang dating sarili. Gumapang ang matanda patungo kay Angela. Ang kanyang mga mamahaling hiyas ay tila naging pabigat sa kanyang bawat galaw. Inabot niya ang kamay ni Angela. Ang kanyang mga daliri na dati ay ginamit sa pananampal ay ngayon ay nanginginig sa pagmamakaawa. Angela, anak, patawarin mo kami. Kinuha ka namin sa ampunan, binigyan ka namin ng pamilya. Isipin mo ang lahat ng taon na pinagsamahan natin. Hindi mo ba kayang magpatawad? Huwag mo kaming hayaang mabulok sa kulungan. Isang mabilis na pagbabago ng anyo mula sa pagiging halimaw patungo sa pagiging biktima, isang sining ng pagmamanipula na kabisadong-kabisado ng matanda. Dahan-dahang lumapit si Angela. Ang bawat hakbang niya ay may dalang bigat ng awtoridad na nagpatahimik sa ingay ng pagmamakaawa ng mag-ina. Yumuko siya ng bahagya upang pantayan ang tingin ni Joaquin. Sa unang pagkakataon, nakita ni Joaquin ang sarili niya sa mga mata ni Angela. Ngunit hindi na ang babaeng sumasamba sa kanya ang nakita niya, kundi isang hukom na handang magbigay ng hatol. Walang bakas ng galit sa mukha ni Angela, tanging isang malalim at malamig na kawalan
na mas masakit pa kaysa sa anumang sampal. Ang pag-ibig mo ay mga latay sa aking likuran, Joaquin. At ang anting na sinasabi niyo, Doña Carmen, ay ang gabi kung saan itinapon niyo ako sa ulan na parang basang basura habang ako ay may sakit. Malumanay ngunit matalim na wika ni Angela. Ang kanyang boses ay hindi nanginig. Ang kanyang bao, trong dibdib, ay pinalitan na ng isang mapayapang yelo. Huwag niyong dungisan ang pangalang Angela de Leon sa pamamagitan ng inyong mga maruming bibig. Ang babaeng sinaktan niyo ay matagal nang namatay sa gitna ng bagyong yon. Ang kaharap niyo ngayon ay ang katotohanang pilit niyong ibinaon. Tumayo ng tuwid si Angela at tumalikod. Sa bawat paglayo niya, tila ba hinihila ang huling hibla ng pag-asa ng mga Montemayor. Pilit na sumisigaw si Joaquin, tinatawag ang pangalan ni Amara sa gitna ng kanyang paghagulgol, habang si Doña Carmen ay nanginginig na nakasubsob sa sahig. Ang kanyang mga perlas ay nagkalat na tila mga butil ng buhangin. Muling hinawakan ng mga pulis ang mag-ina at sa pagkakataong ito ay wala na silang nagawa kundi ang magpakaladkad patungo sa labas ng ballroom, patungo sa kadiliman ng katarungan. Naramdaman ni Angela ang pagdampi ng isang mainit na Amerikana sa kanyang mga balikat. Si Arturo ang naglagay niyon, ang kanyang mukha ay puno ng paghanga sa katatagan ng kanyang anak. Naglakad silang magkasama patungo sa terrace ng hotel, malayo sa ingay ng mga mamamahayag at mga bulong ng mga panauhin. Ang malamig na hangin ng gabi ay humaplos sa mukha ni Angela. Dinala nito ang amoy ng kalayaan na matagal na niyang ipinagdamot sa sarili. Tumingin siya sa kalangitan, kung saan ang mga bituin ay nagsisimulang sumilip sa gitna ng mga ulap. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ni Angela. Isang hininga na nag-alis sa huling mantsa ng takot sa kanyang lalamunan. Ngunit sa gitna ng kanyang pananahimik, naramdaman ni Angela ang marahang panginginig ng kanyang sariling mga kamay. Bagaman nakuha na niya ang hustisya, ang bawat salita ng pagmamakaawa ni Joaquin ay tila nag-iwan ng isang malungkot na echo sa kanyang puso. Naitanong niya sa kanyang sarili, ang pagtatapos ba ng kanilang paghihirap ay siya ring tunay na pagtatapos ng kanyang sariling sakit? Sa kailaliman ng kanyang diwa, isang alaala ng isang pangako. Noong sila ay bagong kasal pa lamang ang biglang sumulpot, isang pangakong ngayon ay naging isang matalim na paalala ng lahat ng nawala. Maari nga bang tunay na makalimot ang isang pusong labis na minahal ang kanyang sariling taga-usig? Lumipas ang mga buwan na tila mga dahan-dahang pagbukadkad ng mga bulaklak sa ilalim ng init ng umaga. Ang balita tungkol sa pagbagsak ng pamilya Montemayor ay unti-unti na ring nabaon sa limot ng madla. Ngunit ang mga bakas nito ay nananatiling aral sa mga pasilyo ng katarungan. Si Joaquin ay nahaharap na sa matagal na pagkakakulong. Ang kanyang bawat araw ay ginugugol sa loob ng malamig at masikip na rehas kung saan ang tanging kasama niya ay ang mga anino ng kanyang mga pagkakamali. Si Doña Carmen naman, matapos makuha ng bangko ang lahat ng kanyang mga hiyas at ang marangyang mansyon, ay napilitang manirahan sa isang maliit at siksikang bahagi ng lungsod, malayo sa kinang na dati niyang ipinagmamalaki. Ang bawat sulyap niya sa kanyang mga nanginginig na kamay na wala ng suot na brilyante ay isang matalim na paalala ng kanyang kapalarang bunga ng sariling kalupitan. Para kay Angela, ang kanyang bagong buhay ay hindi tungkol sa pagpapakitang gilas ng yaman, kundi tungkol sa paghihilom ng mga sugat na matagal niyang ikinubli. Itinatag niya ang isang pundasyon na tinawag niyang Apoy ng Buhay, isang silungan para sa mga kababaihang nakaranas ng karahasan at pang-aapi sa loob ng sarili nilang mga tahanan. Sa bawat babaeng kanyang natutulungan, tila may isang bahagi ng kanyang sariling nakaraan ang tuluyan ng gumagaling. Hindi na siya ang biktima, siya na ang nagbibigay ng liwanag sa mga taong nasa dilim. Isang hapon, sa harap ng isang maliit at luma, ngunit malinis na bahay, itinigil ni Angela ang kanyang sasakyan.
Doon niya natagpuan ang taong hindi kailanman lumisan sa kanyang puso sa gitna ng kanyang paghihirap. Nakita niya si Tita Flor na abalang nagdidilig ng mga halaman. Ang kanyang kulubot na muka ay bakas ang pagod, ngunit may kapayapaan. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, ang timba na hawak ng matanda ay dahan-dahang nalaglag. Ang tubig ay dumanak sa lupa at bumuo ng isang maliit na putik, habang ang mga luha ng kagalakan ay mabilis na umagos sa mga pisngi ni Tita Flor. "Angela, ikaw nga ba yan?" Ang garalgal na tanong ng matanda. Mabilis na lumapit si Angela at mahigpit na niyakap ang dating tagapagluto. "Tita Flor, hindi niyo na kailanman kailangang maglingkod sa mga taong hindi kayo pinahahalagahan. Simula ngayon, kasama na namin kayo sa mansyon ng mga De Leon bilang bahagi ng aming pamilya," pangako ni Angela habang hinahaplos ang mga kamay na minsang nag-abot sa kanya ng lukot na pera sa gitna ng ulan. Ang buhay sa loob ng tahanan ng pamilya De Leon ay naging puno ng mga sandaling dati ay pangarap lamang ni Amara. Tuwing gabi, sila ay nagsasalo-salo sa isang hapagkainan na puno ng tawanan at tunay na pagmamahalan. Si Arturo, na ang kalusugan ay mabilis na bumuti dahil sa ligayang dulot ng kanyang anak, ay madalas na nakikitang nagtuturo kay Angela tungkol sa mga pasikot-sikot ng kanilang negosyo. Ngunit higit sa lahat, tinuruan niya ang dalaga kung paano muling magtiwala sa sarili. "Angela, look at you now. You've grown into a woman your mother would be so proud of. Napakatapang mo," wika ni Arturo habang sila ay naglalakad sa kanilang malawak na hardin ng mga sunflower sa gitna ng mga nagniningning na dilaw na bulaklak na sumusunod sa direksyon ng araw. Huminto si Angela at huminga ng malalim. Ang bango ng basang lupa at ang sariwang hangin ay tila isang haplos ng langit sa kanyang kaluluwa. Naalala niya ang lahat ng sakit, ang bawat sampal ni Joaquin, at ang bawat gabing pakiramdam niya ay wala siyang kwenta. Ngunit sa halip na poot, isang malalim na pasasalamat ang naramdaman niya. Napagtanto niya na ang tunay na pagpapatawad ay hindi ang pagsasabi sa kaaway na maayos na ang lahat, kundi ang pagpili na huwag nang hayaan ang mga alaala ng kaaway na kontrolin ang kanyang kasalukuyan. Ang kanyang kalayaan ay hindi nanggaling sa pagkakaaresto kay Joaquin, kundi sa sandaling pinili niyang mahalin ang sarili niya nang higit pa sa pagmamahal na hiningi niya sa iba. Maingat na hinawakan ni Angela ang isang talulot ng sunflower. Dinaramdam ang lambot nito sa kanyang mga daliri. Tumingin siya kay Arturo at ngumiti ng napakatamis, isang ngiting umabot sa kanyang mga mata at nagpatingkad sa kanyang buong pagkatao. "Dad, I finally feel at peace. Wala na yung bigat dito," bulong niya habang itinuturo ang kanyang dibdib. Niyakap siya ni Arturo, isang yakap na nagpahiwatig ng proteksyon at walang hanggang pagmamahal. Ngunit sa kabila ng lahat ng katahimikang ito, habang unti-unting lumulubog ang araw at nag-iiwan ng kulay kahel na kalangitan, isang imahe ng isang liham na hindi pa niya nabubuksan mula sa kawanihan ng bilanggo ang sumagi sa kanyang isipan. Isang huling mensahe mula kay Joaquin na naghihintay sa kanyang mesa. Handa na ba siyang harapin ang huling anino ng kanyang nakaraan o hahayaan na lamang niya itong lamunin ng dilim ng gabi? Sa loob ng kanyang tahimik na silid, ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang marahang ningas ng isang kandila na nakapatong sa kanyang mesa. Hawak ni Angela ang puting sobre na nagmula sa kawanihan ng bilanggo. Ang sulat kamay ni Joaquin sa labas ay tila isang multo na pilit humahabol sa kanyang kasalukuyan. Dahan-dahan niyang hinaplos ang gilid ng papel, nararamdaman ang gaspang nito sa kanyang mga daliri. Alam niya ang nilalaman nito nang hindi na binubuksan, mga salita ng pagsisisi, mga pangako ng pagbabago, at ang muling pagtatangka na gamitin ang kanyang awa upang makakuha ng kapatawaran. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang maliit na apoy ng kandila, naramdaman ni Angela ang isang kakaibang kapanatagan. Ang pagpapatawad para sa kanya ay hindi nangangahulugang
kailangan niyang buksan muli ang pinto para sa taong sumira sa kanya. Ang tunay na pagpapatawad ay ang pagpapalaya sa sarili mula sa bigat ng galit. Inilapit ni Angela ang sulat sa apoy. Ang init ay dahan-dahang kumain sa puting papel. Nilalamon ang bawat titik ng nakaraan hanggang sa ang sobre ay maging itim na abo na lamang na dahan-dahang nalalaglag sa lalagyan. Walang tunog ang pagkawalan ng huling anino ni Joaquin sa kanyang buhay. Tanging ang marahang paglipad ng abo sa hangin ang nagpahiwatig na ang lahat ay tapos na. Pinatawad na niya ang kanyang sarili sa mga taon na hinayaan niyang tapakan ang kanyang dignidad. Pinatawad na rin niya ang tadhana sa malupit na biyaheng ibinigay nito sa kanya. Dahil ang bawat sugat na iniwan nito ay naging matitibay na pundasyon ng babaeng nakatayo ngayon sa harap ng salamin. Lumabas si Angela patungo sa malawak na balkon ng mansyon. Ang bukang liwayway ay nagsisimula nang magpinta ng kulay rosas at lila sa kalangitan. Hudyat ng isang panibagong simula. Nakita niya sa ibaba, sa may hardin, si Arturo at Tita Flor na masayang nag-uusap habang naghahanda para sa kanilang almusal sa ilalim ng puno ng nara. Ang bawat tawa ni Arturo ay tila isang musika ng kagalakan sa pandinig ni Angela. Ang kapayapaan na bumabalot sa kanilang tahanan ay hindi nahiram. Ito ay isang bunga ng katotohanan at pagkakaisa. Dito, sa piling ng mga taong tunay na nagmamahal sa kanya, nahanap ni Angela ang tunay na kahulugan ng salitang ligtas. Wala nang takot na gumigising sa kanya sa hating gabi. Wala nang panginginig ng mga kamay sa tuwing may maririnig na mabibigat na hakbang. Ang bawat tibok ng puso ni Angela ay tila isang awit ng pasasalamat. Napagtanto niya na ang yaman ng pamilya De Leon ay hindi sapat upang hilumin siya kung hindi niya piniling tumayo at lumaban para sa sariling halaga. Ang pinakamahalagang aral na natutunan niya sa kanyang paglalakbay mula sa pagiging isang amara na walang boses patungo sa isang Angela na may paninindigan ay ang katotohanang ang pag-ibig ay hindi dapat kailanman maging katumbas ng pagtitiis sa sakit. Ang tunay na pag-ibig ay nagbibigay ng pakpak, hindi tanikala. Ang bawat sugat na kanyang tinamo ay hindi na mga marka ng kahihiyan, kundi mga peklat ng karangalan na nagpapatunay na siya ay isang survivor. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at hinaplos ang kanyang batok. Doon sa lugar kung saan ang marka ng apoy ay nananatiling nakaguhit. Sa loob ng maraming taon, itinuring niya itong isang sumpa, isang palatandaan ng isang batang nawawala at walang pagkakakilanlan. Ngunit ngayon, sa ilalim ng malambot na liwanag ng umaga, nakita niya ito bilang isang simbolo ng kanyang muling pagkabuhay. Ang apoy na ito ang nagbigay sa kanya ng init sa gitna ng malamig na ulan at ang parehong apoy din ang tumunaw sa lahat ng kasinungalingan ng kanyang mga kaaway. Ngumiti siya sa kanyang sariling refleksyon sa salaming pinto ng balkon. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay hindi na humihingi ng awa sa mundo. Ang babaeng ito ang nagdidikta ng kanyang sariling kapalaran. Habang ang araw ay tuluyan ng sumisikat at nagbibigay ng ginintuang kulay sa buong paligid, naramdaman ni Angela ang marahang pagdampi ng hangin sa kanyang mukha. Isang malalim at mahabang hininga ng kalayaan ang kanyang pinakawalan. Isang hininga na tila nagwakas sa lahat ng melodrama ng kanyang nakaraan. Ang kwento ni Amara ay natapos na sa gitna ng unos, ngunit ang kwento ni Angela De Leon ay kasisimula pa lamang sa ilalim ng maliwanag at payapang sikat ng araw. Ang bawat hakbang niya patungo sa hapagkainan, kung saan naghihintay ang kanyang pamilya, ay isang patunay na matapos ang pinakamahabang gabi, ang liwanag ay palaging darating para sa mga pusong hindi kailanman sumuko. Isang kwento ng luha na naging perlas, isang buhay na muling nabuo mula sa mga piraso ng basag na kristal. Sa huli, ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa pagpaparusa sa mga nagkasala.
kundi tungkol sa pagbawi sa sariling kaluluwa at ang matapang na pagyakap sa isang bukas na puno ng pag-asa at pagmamahal.